Hi, hello, good afternoon. My name is Salvador Del Mundo. For discussion for today, it's all about intimacy versus isolation. Intimacy versus isolation is the sixth stage of Erik Erikson's theory of psychosocial development, typically occurring in early adults, stage 18 to 14. During this stage, the primary conflict centers on the forming depth committed relationship versus remaining social insulation. Gaya nga ng sinabi ko, ang pagkakaiba ng intimacy at isolation. Based kay Erickson na ang makakaranas netong pangyayaring ito sa buhay natin ay papasok sa age ng 18 to 40 years old. Meron akong ibibigay mamayang pagkakaiba ng intimacy at isolation. Pero regarding dito sa binasa ko or sa ni-research ko, mas magandang makita natin kung paano natin i-handle yung sarili natin at kung paano natin mararanasan o kailangan nating baguhin sa buhay natin yung mga gantong pangyayari kasi mahirap maranasan yung tinatawag nating isolation. So, ang pinakamagandang mararanasan natin sa age ng 18 to 40 is mas maganda natin mas ma-adapt natin yung intimacy kaysa yung maranasan natin yung isolation. So, magbibigay ako ng mga example ng intimacy, then isolation. Yan. So, nakita niyo yung mga example ko ng intimacy. Mas magandang i-adapt natin sa sarili natin or dapat nating maranasan yung mga ganong mangyayari o pangyayari sa buhay natin. Like yung close friends, kailangan natin maging close sa family na para makapaglabas tayo ng sama ng loob at makatulong din sila sa atin. Tapos, mas maganda rin na mas open tayo sa lahat ng tao o yung mga nakakasalumuhan nating tao para hindi tayo nahihirapan at mas nakakagalaw tayo ng maayos ng walang galit, poot at saka mas matanggap natin yung sarili natin kung sino talaga tayo. Kaya yun yung pinakamahalaga talaga sa lahat na maranasan natin ang intimacy at yun din ang ibig sabihin or definition ng intimacy. So, ang next example na ipapakita ko sa inyo is yung isolation na dapat natin iwasan na mangyari o maranasan natin sa sarili natin at sa ibang tao. Yung picture na pinapakita kanina naman, it's for isolation discussion. So, nakikita dito sa picture yung regarding sa relationship na malamig siya sa karelasyon na parang walang time yung karelasyon sa kanya, then yung parang nasasakal siya sa karelasyon niya. Yun yung unang example ng isolation. Then the second is yung wala siyang friend, so nilalayuan siya, tapos takot siyang makipagkaibigan kasi parang nasa isip niya is iba-iba yung mga pumapasok sa isip niya na hindi niya pagkakatiwalaan yung isang tao, hindi niya pagkakatiwalaan yung pamilya niya, hindi siya makapag-open up ng mga problema niya. Ayun yung tinatawag din na isolation. And the last is the networking relationship. Parang nagla-lack of relationship ay networking yung iba, like pag halimbawang tatawagin niya si ganyan, tapos wala siyang tiwala kung pwede niya bang sabihin to, tapos kung halimbawang communication siya sa iba regarding sa mga networking like sa social media, natatakot siya kasi baka mamaya kung anong sabihin sa kanya, like mabully or hindi niya alam kung saan siya magsasabi or magtitiwala. Kaya maraming situation ngayon sa ating mga teenager na nag-start sa 18 to 40, so mas nahihirapan tayong magtiwala sa ngayon. So ayun yung tinatawag natin isolation, ayun yung difference ng
isolation at saka yung intimacy. So, ang pinakamaganda, ang payo ko na lang sa ating lahat, like sa teenager and din sa akin na lang, mas kailangan nating intindihin, unawain, at huwag tayong matakot harapin ang lahat ng bagay kasi kung halimbawa matatakot tayo, wala tayong mapupuntahan or lagi na lang nating iisipin sa sarili natin, napaka-down natin. So, mas kailangan natin maging active and then mas kailangan natin ipakita na kaya natin ang lahat. Okay na hindi tayo magtiwala sa iba basta kung tama naman yung ginagawa natin, then kung kaya naman natin gawin na lang natin para hindi tayo nagiging stress. So, para maiwasan din natin yung mga depression, ayun yung mga paliwanag or yung na na nabanggit dun sa mga picture na nasabi ko. Yun lamang po. Thank you and maraming salamat.